Hello, good morning everyone. Ngayong araw po ay may gagawin po tayo. Magtatanim tayo ng kawayan. Kailangan po natin magtanim ng kawayan kasi in demand na po ito ngayon. Dahil ang kawayan po ay maraming gamit. Pwedeng gawing mga furniture, pwedeng gawing bahay, mga cottage. Kaya magtatanim po tayo after 3 years, may ma-harvest na po tayo. Let's go. Ayan po. Ang una po nating gagawin ay puputulin po natin ang kawayan. Nanguha na po kami ng kawayan na itatanim. Ito po, yung medyo mura lang po muna na kawayan. Huwag na po yung masyadong matanda na kasi mas mainam po itanim ang medyo mura pa po siya. Okay, ito putol-putol na po namin. Ayun, ang kawayan ay tanim. Lapit ko yung video doy. Ang pagputol po nito ay tingnan po ninyo. Mula po dito sa dito sa buko niya. Ito mga ganyan po. Ganyan po ka taas. Mula po dito kasi ang purpose nito, dito po kasi dito sa banda na to, dito yung lalabas yung mga ugat niya. At ito naman po dito sisibong yung sisibol ang bago niyang mga dahon. Ito po ito po yung part na to, kita po ninyo. Puputulin niyo po siya hanggang dito. Ito yung isang buko niya, bali hanggang dito po, mga kalahati po. Ayan. And then ang lalabasan po niyan ay ganito. Ayan po. Yan. Yan na po yan. Bali ang itatanim po natin, ang pagtanim po niyan ay paganyan. Ayan po. Ayan. Babaon nyo lang po ng mga ganyang kalalim. Ayan. Ayan. Tapos yung ibabaw po ninyo ay itong part na to. Itong part na to, ito yung kung saan sisibol ang mga bago niyang dahon niyan. Bali pa ganyan po yan, tingnan nyo. Ayan. Yan po. Ganyan. Tingnan po ninyo. Ayan. Ayan po siya. Ang nakaibabaw po ayan, ganyan. Oh. Ayan. Ano po? Tabunan. Tabunan na po natin. Ayan. Ganyan lang po. Tatanim ng kawayan. Kailangan po natin magtanim ng kawayan para hindi na po tayo bibili at hindi na po tayo manghihingi sa kapitbahay na may tanim. Ayan. After 3 years may aanihin na po tayo. Pag may tinanim, may aanihin. Yan. Pag umusbong na po yung mga ano niya,
Yung sumibol na po yung mga bagong dahon. Din may ugat na po siya na mabubuhay na po siya. Itra-transfer na po natin doon sa pagtataniman natin. Direct. Wala nang intro-intro. Direct na, direct. Kasi hindi naman tumasilan yung kawayan eh. Hindi masilan po ang kawayan itanim. Tatamad-tamad lang po tayo. Kaya hindi tayo nakakapagtanim. Yan. Yan. Oh, tingnan po ninyo. Ayan na. Bungkal-bungkalin natin ng konti ang lupa para malambot. Nga po, siyempre, didiligan natin to. Tapos ito palagi natin didiligan. Inilagay ko po dito muna sa malilim. Yung hindi po siya direct na hagip ng ng sunlight kasi para hindi siya matuyo. Hanggang sa tumubo siya. Diba? Dahil kung ididirekta natin doon sa may sisikatan ng araw, ay wala, matutuyo. Hindi tutubo. Dito muna siya sa mga lilim. Diba? Ganun lang yan. Ako ay nagtanim ng punong kawayan, namunga ay santol, namunga ng mangga, nang pipitasin ko, hinog na papaya, nalaglag sa lupa, magandang dalaga. Yahoo! Anyan po mga kapatid. Magsipag pag may itinanim, may aanihin. Huwag tatamad-tamad para makatulong naman tayo sa sarili, sa ilang kalikasan. Buddy, huwag mong puputulin ng ganito. Yan. Ayan, ayan. Kasi dali lang magtanim. Sipag lang ang kailangan. Inrok dayon. Nagsipag lang. Maya anihin ka na. Dito sa probinsya kasi mga kapatid, napakatamad mo pag magugutom ka. Kasi dito sa probinsya, pag masipag ka lang, abay hindi ka magugutom. Pero pag tatamad-tamad ka, kahit saan ka mapunta, gutom ka, kaibigan. Kailangan magsipag, magtanim, at nang may anihin. Ganyan ito. Oh, after 3 years, antayin mo lang naman eh. Pag naisip mo na siya, pag naitanim mo na siya, antay ka lang ng mag-aantay ka lang, hindi
May anihin ka na. Diba? Okay. Yung marami-rami na rin na time namin. Ay, pahinga muna tayo. Okay, bye-bye. Don't forget to share and like, comment, and pakipalo na rin. Thank you, bye-bye.